Mami Alex, hindi ko makakalimutan ang tagpong iyon ng aking buhay, Mami Alex. Nung umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril, Mami Alex, doon nagbago ang lahat, Mami Alex. Kaya Helen! Helen! Kuya! Si Mama yung natamaan! Anong ginagawa mo? Oh my God! Ba't mo binaril ang ina mo? Ma, hindi ko sinadya. Tumawag ka na ng ambulansya! Ma! Ma! Huwag kang bibitaw, Helen. Kuya, Huwag kang bibitaw. Oh my God! Tumawag ka ng ambulansya, Diyos ko. Tatawag ka ng ambulansya! Magaling kayo. Dexter, pinatawad na kita, anak. Mahal ko kayo ng kapatid mo. Mark, lumaban ka, Helen. mahal kita. Helen! No, Helen! Mark! Anak, anong nangyari? Ba't ang dami mong dugo? Anong nangyari dito? Oh my God, Anak! Excuse me, ma'am. Sir, iniimbitahan ka namin na pumunta sa presinto upang ikwento o sabihin sa amin ang mga nangyayari dito sa panahon na binaril si Mrs. Helen. Mamang pulis, wala pa yata sa ulirat ang aking anak. Nasa shocking stage pa siya. Kaya, pwede ba, Mamang pulis, bukas na lang siya pupunta? Mrs., hindi po pwede. Kailangan agad na siya pumunta sa police station para ipablatter ang mga nangyari dito at kailangan namin ang kanyang salaysay. Men! Isakay ang ating witness para makunan natin siya ng salaysay doon sa ating presinto. Ay, sir! Anak, susunod kami ng papa mo, ha? Anak, Diyos ko. Anak! Ma, wala na si Helen. Diyos ko! Mark! Nahimatay ang anak ko! Mamang pulis! Dali natin sa ospital ang anak ko! Nahimatay ang anak ko! Ikaw ka! Nahimatay! Dali natin sa ospital ngayon din! Mark! Nahimatay siya! Oh my God! Anak! Nasa ospital na ako. Si Mama. Nakapatay si Mama sa akin. Helen. Anak, nakatulog pala ako. Masakit ba sa iyo? Tawagin ko yung doktor. Anak, ba't ka umiyak? Magpakatatag ka. Huwag kang mag-adala dyan sa nararamdaman mo, anak. Sandali, ha. Tatawagin ko yung doktor. Diyos ko. Sandali lang, anak. Anak, nandito na ang doktora. Anak, Wala na si Helen. magpakatatag ka, anak.
Kinalulungkot ko ang nangyari kay Helen. Pero sa ngayon, kailangan mo talaga magpakatatag. May masakit pa sa'yo, anak. Dok, tulungan yung anak ko. Meron bang paraan na mapakalma yung nararamdaman niya? Dok. Mrs., hayaan niyo muna akong i-check yung pasyente. Tungkol naman sa nararamdaman niya, kung mayroon bang pakalma dito. Meron, pero natural lang kasi ang kanyang nararamdaman dahil sa nawalan siya ng mahal sa buhay. Ibigay natin iyan sa kanya at pakinggan lang natin kung ano yung nararamdaman niya at bigyan siya natin ng advice. Hayaan niyo muna akong i-check yung ating pasyente, Mrs. Sige ho, Dok. Pasensya na. Masyado kasi ako nag-alala sa anak ko. Nahihirapan na kasi siya sa nararamdaman niya. Kung meron lang sana kayong pangpakalma sa kanya, pero kung yan ang iyong suggestion, Dok, respeto namin iyan. Respeto ko. Anak, makinig ka sa akin. Magpakatatag ka, ha? Huwag kang magpapadala dyan sa nararamdaman mo. Huwag kang magpapatalo dyan. Mamaya-maya nandito na yung papa mo. Anak, nandito lang kami. Hindi ka nag-iisa. Diyos ko, Dok. Ano kayo dapat namin gawin? Naawa ako sa anak ko, anak. Mrs., tapos ko nang ma-check yung pasyente. Sa ngayon, kailangan lang talaga ng ating pasyente ang pag-uunawa at pagmamahal. Kausapin niyo lang siya ng maayos at pakinggan sa kanyang mga himain. Part iyan ng kanyang nararanasan kasi na-trauma siya, Mrs. Kaya kailangan din niyang makakausap ang isang professional doctor para mais yung kanyang nararamdaman. Sa ngayon, kailangan niyo munang magpahinga at intindihin ang kanyang nararamdaman. Excuse me, Mrs. Magra-rounds pa ako sa ibang mga pasyente. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat. Sige ho. Jonah! Ay, Rusty, ang buti naman nandito ka na. Mark! Kumusta ka na, anak? Kumusta nang nararamdaman? Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kabiyak. Patawarin mo kami ng mama mo na tinutulan namin yung pag-ibibigay niya ni Helen. Hindi ko sukat akalain na naranasan mo ang ganitong sitwasyon, anak. Pero bilang ama mo, tanging masabi ko lang talaga ay magpakatatag ka. Dahil nasasaktan kami nakikita kang ganun. Anak, nandito kami ng mama. Nandito lang kami. Puntahan ko si Helen, ma. Kailangan ko siya makita kahit sa huling pagkakataon. Masilahin ko man lang yung pinakamamahal kong babae. Anak, huminahon ka. Huwag kang gumalaw. Huwag kang magpadalos-dalos sa desisyon mo. Magpahinga ka lang dito. Hindi pa naghihilom niyang sugat mo sa noo. Anak, 5 araw kang nakoma. Hindi mo pa kayang tumayo. 5 araw? Hindi. Kailangan ko puntahan si Helen, ma.
Pa, Jonah, sabihin mo na yung totoo sa anak mo. Sige na. Anak, gusto man namin tuparin yung kahilingan mo. Napuntahan si Helen. Ay hindi namin yan magawa, anak. Bakit hindi? Pwede na akong lumabas. Nagising na ako, di ba? Pati ba naman sa huling pagkakataon na masilayan ko si Helen? Pagbawalan niyo ako, Mama Jonah. Paparaste. Hayaan niyo na akong umalis at puntahan si Helen. Ay, anak, huminahon ka. Huminahon ka. Makinig ka. Hindi nasampahan ng kaso ang panganay na anak ni Helen na siyang bumaril sa kanya. At gustuhin man natin na sampahan siya ng kaso dahil sa pangbubugbog niya sa iyo, hindi rin natin yan magawa. Anak, hindi rin nagsampa ng kaso yung kapatid ng panganay ni Helen. Pero bakit hindi, Ma? Bakit hindi natin sampahan nang makulong ang demonyong yon? Anak, patay na ang panganay na anak ni Helen dahil nanlaban ito at nang agaw ng baril sa loob ng sasakyan ng mga pulis habang dadalhin siya sa presinto. Kaya wala na tayong magawa, anak. Wala na. Ang demonyong yon, mapulok siya sa impyerno. Ma, gusto kong makita si Helen sa huling pagkakataon. Gusto kong lumabas ngayon din. Anak, gustuhin man namin pero hindi pwede din. Dahil krinimit ang labi ni Helen at dinala na ito sa probinsya nila. Anak, magpakatatag ka. Ayan, Anak. anak.